kakampi niya ang tao bayan. Pumunta sa rally, explain niya. Pero yung takot nila na mabaril sila, assassinate sila, is that valid reason? No, ako, dami nang panakot sa akin eh. Pakulong daw ako, pinailan ng plunder at lahat. No, ulitin ko ulit. Pakulong niyo ako, papatay niyo ako, okay lang. Pero tatlo dadaanan niyo. Matao bayan, malalagot kayo yan kung ako papatay niyo. Ang mga Ilocano na matitino. What, Manong? Ang Diyos, hindi sila makakalusot. Ang ating Panginoon Diyos, hindi sila makalusot yan. Lulutuin sila ni Satanas. Alam mo, Manong, may isang tanong eh. Pagdating dyan sa destabilization na yan. Ito po bang labas po daw ninyo, is this part of your legacy that you're trying to, kung nasa fourth quarter ka na daw ng life mo, gusto mo mapaganda yung imahe mo sa taong bayan? No. Wala akong agenda rito. Humihingi ako ng pamanhin dahil nakatulong ako sa kanya eh. Hindi na malabas yan. Humihingi ng pamanhin Sa mga taong bayan dahil parte ako nag-convince na boto natin. Nagsisihan Hindi presidente ako, hindi ako ambisyonal niya noong vice president. Ako lang nagsabi na presidente mo na, pag nagpahal si Sara, baba ka, protected ka na. Palakpakan yung mga Ilocano. So, yun ulit namin. So, nung kampanya, bawal pa. But nakakuha ko nung Jordan Line of PRRD ng permit. Maliit lang pwede. Bawal ang malaki dahil COVID. So, ginawa ko, regional mayor. Pinasyaran namin. Naging popular. Sabi niya, Manong, mabuti na ikaw presidente ng Mayor's League. Kasi nung araw, tumakbo ako, wala akong isang mayor. Maraming salamat, Manong. Papasalamat. Hanggang doon na lang. Bago pa lang, in-insult ko na ako sa Japan. Aside sa mga daming sinasabi na pangako sa akin, naintindihan ko yun dahil very promising couple. Pangako Japan, ang aga. Nasa presidential table kami. Binati lahat. Nandun ako. Hindi ako binati. In spite of the fact, lahat ng ginawa ko sa kanya, insult ko yung kasarap ng mga officers ko. Pinaalala pa yung ano niya, Dad, Manong Chavez is here. Tinignan naman ako, hindi ako binensyon. Bastos yun. Pero, bakal ba ako? Hindi. Sakisama ko rin. Kaya ako, pero, Napatawad niyo na ba siya sa ginawa niya? Ako napayaan ako. Of course, napaya ako. Tao lang ako, hindi ako plastic eh. So yung nung natapos yun, nag-alisan, napilitan ako naiwan dahil nagpa-picture lang ng tao. Dami. Yung mga ibang nagpa-picture na Ilocano, bastos naman yung presidente niya. Tiniis ko yun. Pangalawang malaking kasalanan niya, paghuli kay President Digong Duterte. Dapat pakita niya na matigas siya, dito litisin, at may sarili tayong batas, hindi pamigay sa mga bansa. Iyon ang masama. Ibig sabihin doon, meron siyang statement niya na, ipapakita ko yung statement niya na hindi ko rin nalundas siya ay sisinyan, meron tayong sariling batas. Siya nagsasabi. Kung nakalimutan nyo na, papakita ko po yun. So, yung ginawa niya yan, hindi maganda. Meron tayo sariling batas. Bakit niya ipagkanuro sa ibang bansa? Ang Amerika, masisinong tao nagkasala dito. Embassy, pupunta, tinutulungan nila maski anong kasalanan nila. Tayo, pinapadala natin. Hindi, dapat ibalik si Presidente Duterte para tayo maglinis. Kung ano ba ang kasalanan na, ipakita natin na matigas ang Presidente. Kaibigan ko ito, pero kailangan managot. Mahiwaga ang mga ginawa niyang hukbang. Nasaktan niya yung mga taong tumulong sa kanya. Ano ang pinakaugat kung bakit parang wala sa alignment o kilos o tama o normality yung ginagawa niya? Is it the people behind him? Or is it true na siya ngayon ay, according sa rumor, no? Sa dark web,
meron daw mga sindikato, drug lord sa libig niya na hindi niya matanggihan. Kaya kahit na walang saysay ginagawa niya, totoo po ba yun? Palagay ko kung very good na siya eh. Dahil day one, first year, 3 taon lang, paano nakakuha ng 31 billion si Vizcaya? Makakakuha ka kung kapit ka sa tumalas sa taas. Ang tagal ng kontraktor ng tatay ko, ang tagal ng kontraktor. Never kami nakatingin sa mga Pero bakit billion, billion. bakit niya nilabas? Anong, hindi namin maintindihan talaga. Para hero siya, dahil puputok tayo, sasabog na eh. Meron na maglalabas. Inunahan niya. At saka may nagsuggest. May maglalabas na. May maglalabas na. At nagsasalita na yung tao. So, sinadya niya para ibintak sa iba para hero siya, nilalagyan pati kasama niya. So, base sa senior mo sa akin today, Manong, dahil nagkamali ka sa pag-endurso kung bakit siya ngayon naluklok, you feel it's your responsibility to also correct the wrong. Is that it? Guilty ako dahil nabudol ako, kala ko ayusin ang pangalan ng mga magulang nila. Dahil mga magulang nila nakalagay sa Guinness Book of Records. The biggest robbery of government. Picture ng tatay niya at namin niya. Nakakaya eh. Dapat yun ang ayusin niya. Akala ko. Hindi. Mas masahol pa ngayon ginagawa. Wala itong mga flood control kung hindi niya pinirmahan. Siya ang responsible. Siya ang commander-in-chief. Walang lalabas sa pera kung hindi niya pirmahan. Ang national expenditure, i-review na yan. 556 billion, less than a trillion. Binigay sa kanya, i-review na yan. Bakit? 29 billion tinanggal niya yan. Di alam niya yan, bakit tinuloy pa? Pinabantayan na sana lahat yan. Kung talagang totoo yung sinasabi niya. Ngayon sinasabi, dapat magtaya ano, but only, para bang sinasabi niya na, tama na, kulong natin to, kasalanan nito. Nagbuhugas lang ng kamay. Merong tinatawag na Marcos Gold. Marcos Gold. Ginto. Gold. Oh, yung Marcos Gold na yan, nagkaroon dati ng beneficiaries na listahan sa buong Pilipinas. Na kung sino man ang pipirma doon, sila ay mapatanggap. Pag once na mailabas na ng Bangko Sentral or yung mga reserves of gold niya, nilabas daw po ito sa kanila. Is that the reason why na parang they can buy everything? Parang may nagsabi na rin sa akin, parang binenta na ang mga ginto natin, wala na tayo. Binenta ng mura. Yun ang alam natin, ayun ang babagin sa akin. Pareho tayo. Parang gano'n. Hindi po dapat binenta yun. Hindi dapat binenta. Hindi dapat binenta. Napakamura daw. Kung totoo yun ha, hindi ko sinasabi. Baka nag-cash out na. Kung may papayo tayo sa ating mga